Yo, what's up mga tropa? So last time kung naaalala nyo, itinuro ko sa inyo yung paggawa ng cutting layout dito sa inyong mga sticker kapag rectangle or square lang yung mga layout ng inyong mga design ng mga customer ninyo. So dito itinuro ko yung nag-o-automatic na nag-i-snap yung linya. Ito kung napapansin nyo, no? Meron siya na nag-highlight na parang kulay, ano bang kulay to? Parang blue or sky blue. Kapag ginagalaw ko yung linya tapos dinidikit ko ng konti dito sa design, nag-i-snap siya. So ang tawag dyan ay smart snapping. So makikita siya, may nagtanong kasi sa ating YouTube, nag-comment siya, paano daw ini-enable. So dito lang yan sa paid setup. So dito i-check nyo lang tong enable smart snapping. Kapag hindi naka-check yan, hindi siya automatic na parang nagmamagnet. So napakaganda ng smart snapping. So napag-alamanan ko, etong smart snapping ay kailangan yung Silhouette Studio mo ay dapat updated. So etong Silhouette Studio natin ay version 4.5. So sa version 4.4 ata nagsimula etong smart snapping. So kung hindi pa kayo version 4.4, so kailangan yung i-update yung inyong Silhouette Studio. Hanapin nyo na lang dito kung saan yung update or i-uninstall nyo yung luma yung Silhouette Studio tapos mag-download na lang ulit kayo ng bago sa Silhouette Studio na website. So kagaya nito. So para saan ba itong smart snapping? So napakagandang tanong yan. Itong smart snapping na to, mas pinadali niya yung paglalapat mo ng mga layout. Halimbawa, ito, isasakto mo mismo na nakadikit dito sa edge niya. So kung walang snapping, i-zoom in mo pa yan tapos ididikit mo pa siya ng ganyan. So hindi mo pa sure kung talagang saktong-sakto siyang nakadikit. Unlike na kapag naka-enable yung smart snapping, didikit na siya ng automatic para siyang namamagnet. So etong smart snapping na to, napansin ko lang din to lately. Ito yung parang sa Canva. Kung makikita nyo, ayan o, meron siyang guhit-guhit na umaandar-andar. Eto, kung nakikita nyo, ayan yung smart snapping. Ito rin yung isang way para malalaman mo kung naka-center or naka-align yung iyong mga design. Kagaya nyan, pagka nakaganito, ibig sabihin yan, alam kong naka-center yung aking design. 'Di ba? Ayun, tapos nakikita nyo, gumagalaw-galaw siya. Tapos halimbawa, ibabalik ko na siya dito, malalaman ko din na tama yung pinag-alisan ko. Tamang sukat, ayun o. Yan, pagka ganyan, ayun o, nakikita nyo yung mga linya-linya. Syempre kapag walang enable snapping, pahirapan pa nating maibalik sa dati. Halimbawa, tinanggal natin ng ganyan, minsan nagalaw natin. Kapag ibabalik mo, syempre mahihirapan ka pa kung tugma or pantay na pantay. Ganyan din sa Silhouette Studio sa mga design natin. Mahihirapan ka, halimbawa, tinanggal mo to. Kung hindi ka naka-enable snapping, mahihirapan kang ibalik to sa tunay niyang pwesto. Yung sa tapat niyang pwesto, agaya na itong linya na to, ayun, naalis ko siya. 'Di ba, nakaganyan siya, naalis. O 'di ba, pagka nilapit ko siya ng konti, automatic siyang namamagnet. So etong enable smart snapping, pwede mong taasan yung tolerance niya. Pero suggest ko sa inyo, mag-stay na lang kayo dito sa 0.059 kasi kung tinaasan mo siya, masyado siyang magiging sensitive. Ayan o, kung saan-saan na siyang dumidikit, 'di ba? Parang nakakailang naman na kung saan-saan na siya dumidikit. Parang mas lumalakas yung pagka-magnet niya. Ayan o, hindi mo na maiayos kung saan siya didikit. So pinaka sweet spot niyan sa 0.059. Yan yung pinaka sweet spot. So napakaganda nito, kailangan laging naka-enable yan. Kagaya nito, no? Ayan, no? Meron siyang gumagalaw-galaw, oh. Ayan, no? Makikita mo kung naka-straight yung design, kung magkakapantay-pantay. Ayun lang naman yung pinaka-point na itong video natin. So etong kapag chinek mo tong smart snap only on media, ibig sabihin yan, dito lang siya sa media mo mag-e-enable ng snapping. Kapag sa labas na, hindi na siya mag-i-snap, hindi na siya magpapantay-pantay. Kagaya na ito, kapag inano ko siya, in-uncheck ko, pati dito sa labas ng media, madedetect niya. Ayun o, diba? Saan pa to ginagamit etong smart snapping na to? Halimbawa, gumawa kayo ng design na circle. Tapos, gusto nyo meron pa ulit na isang circle. Etong technique na to, etong smart snapping na to, syempre gusto mong i-center tong nasa gitna. Halimbawa, etong bilog na nasa gitna, gusto mo siyang i-center. Kung walang smart snapping, mahihirapan ka pa. Hindi mo alam kung
gitna na ba to? Center na ba to? Pero kapag ka-check mo yan, meron kang malalaman mo yan na kung nasa gitna na. So ilagay natin siya dito sa pinaka-media. Tapos i-check natin to para hindi siya magdidikit or hindi niya mamamagnetize yung nasa labas. So tignan natin kung magtutugma siya. Ayan o, nakikita nyo yung guhit-guhit na yan. So, ibig sabihin kapag nasa center na, ayan, wala na yung guhit. Yung ganyan, sa tingin ko, center na yan. Sa tingin nyo ba, center na yan? Para sa akin, center na yan. So, sukatin natin left and right. Kuha tayo ng guhit dito. Tignan natin dito. 1 inch, no? 1 inch yung haba niya. Tignan natin sa kabila. O, ayun din, 1 inch din, diba? So, center na center siya. Ayun yung kagandahan ng smart snapping. Kailangan naka-enable yan. And then, tandaan nyo, 0.059 lang dapat. Tapos, eto, i-check nyo na lang din to parehas. Kasi kapag kagaya nyo ako, naglalagay ako ng mga design sa labas para hindi na siya dumikit din sa gitna. Yung mga design sa labas, ayan o, kagaya ng ganyan. Dapat sa loob lang. Sa loob lang siya magnet. Ayun, sana nakatulong tong simpleng tips natin. Inuulit ko, dito lang to makikita. Dito sa may page, setup, tapos pindutin nyo tong grid settings, enable, smart snapping. Check lang to parehas. And then yung tolerance, stay lang kayo sa 0.059. So, ayun lang. Like, share, and subscribe. Bye. Chill lang, relax, ngiti.